Nagulat ako na may bouquet of flowers na naman sa desk ko. Nitong nakaraang araw ay wala ako natanggap na ganito. Hindi ko lang alam kung bakit. Hindi naman sa na-disappoint ako or what, nagtaka lang talaga ako. Wow, Hana! Buti nagparamdam ulit yung secret admirer mo, sabi ni Carrie. Nako, kung ano-ano na naman yung sinasabi mo. Natatawang sabi ko. Tinignan ko yung bulaklak at nagulat ako nang may nakita kong isang card doon. Binuksan ko iyon at nabasa kong I'm sorry ang nakalagay. Ba't sorry yung nakalagay dyan, girl? Tanong ni Carrie na hindi ko alam na nasilip na pala ang card. Ewan ko nga din eh. Hayaan mo na nga yan at magtrabaho na tayo. Sabi ko naman. Tulad ng dati ay subsob ako sa trabaho at pagtipa ng computer. Bigla namang pumasok sa utak ko ang nangyari kahapon sa elevator. Yung keys, erase. Dapat hindi ko na yon iniisip pa. Narinig ko naggawing ang cellphone ko at nakita kong si Mami ang tumatawag. Hello Mami, kumusta kayo dyan? Anak, kasi yung daddy mo, sabi niya na siyang ikinabahala ko. Bakit ano pong nangyari kay dad? Sabi ko at pilit na pinapakalma ang sarili dahil nagsisimula na akong kabahan. May sakit ang daddy mo, Hana. At gusto kanyang makita. Naiiyak na sabi ni Mami. Naramdaman ko naman ang mga luha ko nagbabadyang tumulo pero pinigil ko ito. Ano pong sakit ni daddy? Dito ko na lang ipapaliwanag anak. Kailangan mo nang umuwi sa lalong madaling panahon. Sige po mami. Uuwi na po ako dyan sa Pilipinas. Please po pakisabi kay daddy magpakatatag siya. Naiiyak kong sabi. Sige anak, aasahan namin yan. Sabi ni mama at pinatay na ang tawag. Pinunasan ko ang mga luhang lumabas sa mata ko at nagtipa sa computer para ihanda ang aking resignation letter. Hindi ko na alam ang pinaggagawa ko at namalayan ko na lang na nasa harapan na ako ng office ni Jacob. Kumatok ako at narinig ko naman siya nagsalita, kaya binuksan ko ang pintuan at halata pa sa mukha niya ang gulat na makita ko. Inabot ko sa kanya ang resignation letter ko at baka sa mukha niya ang pagtataka. Why are you resigning? If it's about what happened yesterday, pinutol ko ang sinasabi niya. Hindi iyon ang tungkol doon. Sabi ko at pakiramdam ko ay namumula na ang mukha ko dahil bigla niya iyong pinaalala. Seriously, Hana? Naisip mo pa yan? Kailangan ka ng dad mo. Sabi na matinong parte ng utak ko kaya agad kong inalis sa utak ko ang nangyari. Then, what's the reason at mag-resign ka? Nakakunot toong sabi niya. Kailangan ako ni daddy. Maikling sabi ko. Nakita kong napatayo siya at kunot noong nakatingin sa akin pero bakas doon ang pag-aalala. What happened to dad? I mean, your dad? May sakit siya at kailangan naming umuwi ng Pilipinas para makita siya. Naiiyak kong sabi. Nakita kong naglakad siya papunta sa akin at niyakap ako na mahigpit at doon ko naibuhos ang aking mga luha at niyakap din siya pabalik. I'm so sorry about that. I will let you resign to my company but... Sabi niya habang nakayakap pa din sa akin habang hinahaplos ang buhok ko. Pero ano? Pero kasama niyo kung uuwi ng Pilipinas. Sabi niya at agad akong napahiwalay ng yakap sa kanya at hindi makapaniwalang tiningnan siya. Nasisiraan ka na ba? Bakit sasama ka sa amin? Hysterical na sabi ko. I'm worried about your dad too. And I want to see our son, Hana. Huwag mo namang ipagkait sa akin yun, please. Hindi ko naman pinagkakait sa'yo yung anak natin. Pwede mo naman siyang sadyain na bisita sa Pilipinas kung gusto mo. Kayo nga ang sadya ko kaya ako pumunta dito sa Amerika. And then you will live without me? Hindi ata po pwede yun. Nakangising sabi niya na siyang ikinakunot ng noo ko. Anong sabi mo? Ba't parang lagi na lang ako nauutal? Anong problema sa dila ko? Kainis. We will live tonight. Get ready cause I will fetch you and our son. Sabi niya at bumalik na sa desk niya para umupo. Hindi naman ako makapaniwalang nakatingin sa kanya na ngayon nga ay nagbabasa ng kung anong papeles niya. Lumabas na ako ng office niya nang hindi na siya tinapunan ng tingin dahil sa dalawang dahilan. Una ay naiinis ako sa kanya dahil nagdesisyon na naman siya na parang may kami pa. Pangalawa ay may hindi ako ma-identify na tuwa sa puso ko dahil sa isipang makakasama namin siya. Anak, di ba gusto mong makita yung papa mo? Tanong ko kay Kenzo habang nag-iimpake kami ng gamit. Opo mama pero dati lang yun.
Sabi niya at tila nawasak ang puso ko dahil sa narinig mula sa kanya. Bakit Kenzo, ayaw mo na ba makita ang papa mo? Tila may bara sa lalamunan ko habang sinasabi iyon. Ayoko na po kasing umasang babalik pa siya mama. Kaya okay lang kahit di ko na makita si papa. Pero paano kung nandito si papa mo mamaya? Mama naman ginujoke na naman ako. Nakangiting sabi niya pero baka sa mata niya ang lungkot. Niyakap ko ang anak ko at hinalikan ng kanyang noo, sunod ang mataba niyang pisngi. Pero mama, ano po bang sakit ni Lolo? Biglang tanong niya. Yun nga ang hindi ko alam anak, kaya uuwi tayo ng Pilipinas para malaman. Sabi ko naman at nagsimula na naman ako mag-alala kay Dad. Anak, mag-half-bath ka muna, ako nang bahala dito. Sabi ko dahil baka dumating na si Jacob. Sige po, sagot naman niya at umalis na. Naging busy ako sa pagliligpit ng damit namin at nakita kong okay naman ang lahat kaya napagdesisyonan ko na ring maligo dahil amoy pawis na ata ako. Buti na lang at tapos na si Kenzo. Binihisan ko muna ito saka ako pumasok sa banyo at doon nagsimulang maligo. Mami! May nagdo-doorbell! Sigaw ni Kenzo sa sala. Baka yung yaya ni Kenzo yon dahil inutusan ko iyon mamili kaya naman agad ako nataranta dahil hindi pa ako nakakabihis. Agad kong kinuha ang tuwalya at basta pinalupot iyon sa katawan ko. Pumunta ako sa pintuan at binuksan ito. Ang bilis mo na, sabi ko pero hindi na iyon natuloy dahil hindi yung yaya ni Kenzo ang kaharap ko ngayon, kundi si Jacob. Nakita kong natigilan siya at bumaba ang tingin niya sa aking dibdib at nang sundan ko ito ng tingin ay nakita kong medyo nakalabas ito. Bastos? Sigaw ko at sinaraduhan siya ng pintuan. Agad akong pumunta sa kwarto at doon ay nagbihis. Bumaba na ako na nakita kong nasa labas pa rin ng pintuan si Jacob, ngunit nakatungo ito at nakatitig kay Kenzo na ngayon nga ay nasa harapan niya at nakatingin din sa kanya. Pasok ka. Nahihiyang sabi ko at nakita ko namang hindi ito gumalaw sa pwesto at nakatingin pa rin kay Kenzo na ngayon nga ay nakatingala at tinitignan din siya. Dahil mukhang walang balak pumasok ito, ay pinuntahan ko na sila at binuhat si Kenzo. Nakita ko na patingin siya sa akin, pero ang mga mata ay malungkot at may mga luha na nagbabadyang lumabas. Pasok ka na, sabi ko at nauna na ako maglakad papunta sa sala. Naramdaman ko namang sumunod siya at mupo na din. Umalis naman sa pagkakakandong sa akin si Kenzo at nilapitan si Jacob at tiningnan ulit. Nakita kong may kinuha si Kenzo sa bulsa niya at nakita ko yung wallet niya at binuksan niya iyon at may kinuha. Ikaw ba yung papa ko? Kamo-kamo kasi siya dito Biglang sabi ni Kenzo habang pinapakita kay Jacob yung picture niya na ginupit sa dyaryo. Naramdaman ko naman ang mga luha ko na nagbabadyang lumabas dahil sa nakikita ko ngayong interaksyon ng mag-ama. Yes, it's me. I'm your dad. Nauutal na sabi ni Jacob at pinilit ang sarili na huwag umiyak. Ba't pa po kayo bumalik? Sabi ni Kenzo at nakita ko namang tila na bangasan ng kung ano si Jacob dahil sa sinabi ng anak. Why baby? Ayaw mo bang nandito si daddy? Naiiyak na tanong niya at baka sa mukha ang sakit. Hindi niyo naman ako love Hindi ka nga nagpunta para makita ako. Sigaw ni Kenzo. Anak, huwag mong sigawan ng papa mo. Saway ko dito. Love na love ka ni daddy little boy. Marami kasing ginagawa si daddy kaya hindi kita nadalaw pero ngayong nandito na ako. Hindi na ako aalis ulit. Promise yan, sabi ni Jacob. Talaga po, hindi na kayo aalis? Dito na kayo kasama ni mama? Nakita kong hinawakan ni Jacob si Kenzo sa ulo at bahagyang ginulo ang buhok nito at ngumiti. Promise, hindi na ako aalis sa tabi niyo ni mama. Sabi naman ni Jacob at tumingin sa akin na siyang ikinabigla ko. Yay! Hindi na ako magtatampo sa'yo papa. Basta tuparin mo promise mo ha. Masayang sabi ng anak ko at yumakap sa ama niya na sinuklian naman ng yakap ni Jacob at binuhat pa ito at kumandong sa hita niya. Pero papa, aalis kami ngayon Sasama ka ba? Inosenteng tanong ni Kenzo habang nakakandong sa papa niya at nakalambitin sa leeg ni Jacob. Nakita ko namang hinalikan ni Jacob sa ulo si Kenzo at niyakap ng mahigpit. Sasama si daddy sa inyo, malambing na sabi ni Jacob. Papa kasi ang gusto kong tawag sa'yo. Ayoko po daddy.
Sabi ni Kenzo na siyang ikinanoot ng noo ni Jacob. Bakit ayaw mo ng daddy? Kasi po, ang partner ng mama ay papa at ang partner ng mommy ay daddy. Ang tawag ko po kay mama ay mama. Kaya dapat, papa ang iyo, hindi daddy. Mahabang sabi ni Kenzo at narinig ko ang natawa ng bahagya si Jacob at hinalikan sa pisngi ang anak. Sige, papa na lang ang tawag mo kasi magpartner pala ang mama at papa. Sabi ni Jacob at makahulog ang tumingin sa akin at ngumisi. Agad ako nag-iwas ng tingin. Tara na? At baka mahuli pa tayo sa flight. Segway kong sabi at pumunta na sa kwarto. Sakay kami ng kotse ni Jacob papunta sa bahay nila mommy. Nasa passenger seat siya at katabi ng driver niya habang kaming dalawa ni Kenzo ay magkatabi sa likod. Nakahiga si Kenzo at nakaunan sa hita ko at tulog na tulog marahil ay napagod sa biyahe. Napahikab ako at pilit minumulat ang mata dahil babagsak na rin ito. Hana, you can sleep. Malayo-layo pa ang biyahe. Biglang sabi ni Jacob pero kahit gusto ko man ay hindi ko magawa dahil nag-aalala ako kay Kenzo na baka masubsob mamaya pag hindi ko nahawakan ng maayos. Mang Tomas, pakitabi po muna ng sasakyan. Sabi ni Jacob sa driver at agad namang itinabi yung kotse. Lumabas si Jacob sa kotse at binuksan yung pinto dito sa likod. Nagtatakang tinignan ko naman siya. Pumasok siya sa loob at maingat na kinuha sa akin si Kenzo. Saka siya umupo sa kaninang hinihigaan ni Kenzo. Kinandong niya ang anak namin paharap at nung maayos na ay sinabihan niya na ang driver na umandar na. Sleep, Hana. Ako nang bahala sa anak natin. Sabi niya at nakita kong hinalikan niya sa ulo si Kenzo. Dahil hindi na rin kinaya ng mata ko ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Nagising ako ng marahang may humahaplos sa pisngi ko at pagkamulat ko ay nakita ko si Jacob at marahang nakatingin sa akin habang nakangiti. Agad naman akong umayos ng upo at bahagyang lumayo sa kanya. Ba't hindi mo ako ginising? Nauutal kong tanong at hindi makatingin sa mga mata niya. How can I do that? When you're sleeping peacefully looking so beautiful. Sabi niya habang nakangiti. Feeling ko naman ay namumula na ako at ang puso ko ay parang kinikilig. Pero pinaalala ko sa sarili ko na dapat hindi ako maapektuhan sa sinasabi niya. Asan si Kenzo? Pag-iiba ko. He's in your mother's house. Nauna ko na siyang pinapasok dun. Ganun ba? Pasok ka na sa inyo. Sabi niya at nagtatakang tiningnan ko ito. Hindi ka ba papasok? Di ba sabi mo gusto mong kamustahin si dad? Nababaliw na siguro ako at inaya ko pa siyang pumasok. Ayaw ko nga madikit sa kanya dahil sa buwisit na puso ko. Kumakabog na naman kasi. Nakita ko siyang ngumiti at parahang umiling. Nakita at nakausap ko na si Tito nung hinatid ko si Kenzo. Alam ko na din yung kondisyon niya. It's her family time kaya hindi na ako makikigulo muna. Nakangiting sabi niya pero ang mga mata ay malungkot. Sige, una na ako. Alright, take care and I love you. Biglang sabi niya kaya tila hindi ako makahinga nung tiningnan siya. Pakisabi kay Kenzo I love you. Sabi niya at doon naman ako parang nadaganan ng kung ano. Asyemera ka kasi. Akala mo ikaw? Yung anak mo yun uy. Sabi na matinong parte ng utak ko. Sasabihin ko yun na wag ka mag-alala. Sabi ko at bumaba na ng kotse niya at tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng bahay at hindi siya nilingon. Nakita ko sa sala si mami at daddy kaya agad ko niyakap si mami sunod si daddy. Anak, buti nakauwi na kayo. Miss na miss ka na namin. Sabi ni ma'am. Ako rin mami. Miss na miss ko na kayo. Saka gusto na rin kayo makita ni Kenzo. Sabi ko at nilapitan ko si daddy. Dad, okay ka lang po ba? Ano daw pong sakit nyo? Anong sabi ng doktor? Magagamot ka pa ba? Nag-aalalang tanong ko at ang mga luha ay nagbabadya ng lumabas na naman. Anak, kasi ganito yon. Biglang sabi ni ma'am. Ano daw pong sakit ni dad? Tanong ko at salit-salitang tumingin sa dalawa. Nakita kong akma magsasalita si ma'am na unahan siya ni dad. May singaw ako anak. Sabi ni dad at tila nabingi ako dahil sa narinig. Ano ho? Pakiulit nga dad, nabingi ata ako. Anak, singaw. Yung sangipin? Wala akong masabi at tulalang nakatingin kay daddy. Dad, joke ba yan? Hindi naman sa gusto ko may sakit talaga kayo pero... Ba't ganon?
Singaw? Really? Di makapaniwalang sabi ko at napahawak ako sa sentido ko. Anak, sorry na. Gusto ka lang namin makita ni mamay mo at dito ka naman nirahan sa Pilipinas dahil tumatanda na din kami. At gusto naming alagaan pa si Kenzo. Paliwanag ni Dad at niyakap ako. Pero nagsinungaling ka, Dad eh. Hindi naman ako nagsinungaling, Hana. May sakit naman talaga ako eh. At yun ay singaw. Sabi ko naman at napahawak sa sentido. Mami, alam mo rin ba tong ginawa ni Dad? Natatawang sabi ko. Oo anak, gusto namin kasi kitang umuwi ng Pilipinas. At nung naisip niya tong walang kwentang ideya niya, pumayag na ako. Pag-amin ni Ma'am. Grabe ka, Han. Anong walang kwenta inapauwi nga natin tong anak mo? Sabi ni Dad kaya natawa na lang ako. Wait Dad, so alam na ni Jacob na wala talaga kayong sakit? Tanong ko. Yes, alam niya. Sinabi ko nung hinatid niya yung apo ko kanina dito. Sabi niya. Kaya pala mukhang kampante ang mukha nito kanina. O siya, magpahinga ka na dun sa kwarto mo at nandun na din si Kenzo. Sabi ni Mami. Sige po. Sabi ko at pumunta na sa kwarto at doon ko naabutan si Kenzo na mahimbing na ang tulog. Mama, bakit hindi po dito nakatira si Papa? Sabi ng anak ko. Nakaramdam naman ako ng lungkot dahil sa sinabi niya. Hindi ko magawang ibigay sa kanyang isang buong pamilya tulad ng iba. Kasi anak, may ibang house ang papa mo. Kaya dapat doon mo na siya nakatira. Paliwanag ko naman. Dito na lang din tayo tumira, Mama. Gusto ko kasing makabanding pa si Papa eh. Sabi niya akmang magsasalita ako nang may nagsalita sa likuran ko. Kenzo is right. Dapat sa bahay ko na lang kayo tumira. Besides, ako lang naman mag-isa doon at it's lonely being alone in that big house. Tinignan ko kung sino ang nagsalita at nagulat akong nandoon si Jacob at nakangiti. Papa! Buti pumunta ka dito! Sigaw ni Kenzo at tumakbo kay Jacob para magpabuhat at agad namang inakay ito ng ama. You miss me, buddy? Tanong ni Jacob. Opo, Papa. Miss na miss ko kayo. Totoo po ba yung sinabi niyo na titira kami ni Mama sa bahay niyo? Rinig kong tanong ni Kenzo. Kenzo, may bahay naman tayo. Pasensya na, Jacob. Nahihiyang sabi ko kay Jacob. Anak, please convince your mama na sa bahay ko na lang kayo tumira. Please, baby. Papa is sad kasi mag-isa lang siya sa bahay. Kausap ni Jacob sa anak ko, agad naman nanlaki ang mata ko dahil sa sinabi niya. Nababaliw na ba ito? Bakit niya gugustuhin makasama ang ex-wife niya sa isang bubong? Bumaba sa pagkakabuhat si Kenzo at pumunta sa akin at niyakap ako sa lieg. Mama, please payag ka na. Doon na lang tayo kila Papa tumira. Malambing na sabi ng anak ko. Tumingin ako kay Jacob para sana humingi ng tulong para magpaliwanag kay Kenzo na hindi pwede. Pero ang loko ay nginisiyan lang ako at inirapan ko siya dahil sa ginawa niya. Anak, hindi kasi pwede eh. Sabi ko at nakita kong nalungkot ang mukha ng anak ko. Bakit po? Di ba ang Papa at Mama ay magkasama sa bahay kasama yung baby nila? Bakit hindi po pwede, Mama? Naiiyak na sabi ni Kenzo at dahil sa nakita ay tila dinudurog ang puso ko dahil sa aking nakita. Hindi ko nagawa magsalita dahil nararamdaman ko ang mga luha ko na pumapatak na. Nakita kong lumuhod si Jacob sa harap ng anak at kinuha ito at niyakap habang winig ko ang mumunting iyak ni Kenzo. Tinignan ko si Jacob na may higpit na nakayakap sa anak habang mariing nakapikit ang mga mata at parang nasasaktan habang naririnig ang anak na umiiyak. Shh, baby. Doon na kayo ni Mama sa house ko titira. Please don't cry. Pag-aalo ni Jacob sa anak pero hindi makapaniwalang nakatingin ako sa kanya. Anong sabi niya? Talaga, Papa? Yay! Masayang sigaw ni Kenzo habang pinupunasan ng mga luha at tinulungan naman ito ni Jacob na punasan namin ng luha sa mga pisngi. Jacob, anong ibig sabihin sa... We will talk later, Hana. Sabat ni Jacob. Sa bahay na nananghalian si Jacob kasama ang parents ko at gulat ako sa mga nangyari dahil ang akala ko ay galit si Daddy kay Jacob. Dahil sa ginawa niya sa akin pero bakit nagagawang dumalaw dito ni Jacob at mukhang okay na sila. Daddy, what's really happening here?
Hindi ko na napigilang itanong. Narinig kong ibinaba niya ang kutsara at tinidor niya. Ramdam ko naman ang pagtingin ni Jacob sa akin. What do you mean, Iha? Tanong ni Dad. Dad, wag na tayo maglokohan dito. I thought you are mad at Jacob dahil sa ginawa niya sa akin and ngayon pumupunta siya dito sa bahay kahit kailan niya gusto. And you are acting like everything is fine. Hindi naman sa ayaw kung magkaayos ang pagitan sa inyo ni Jacob. Dad, pero please explain what's happening right now. Bakit parang biglaan ang lahat? Dugtong ko naman. Anak, naisip namin ni Mami mo na we should forgive Jacob. Matanda na kami. At ayaw naming mamatay na may sama ng loob. And beside, he's still the father of your child. They need closure since ilang taon silang hindi nagkasama. Paliwanag ni Dad. Pero why do I feel na parang may iba pang dahilan pero I don't know what it is. Are you sure yun lang ang dahilan, Dad? Paninigurado ko. Hana, I know I did something very terrible at you before. Pero give me a chance to prove myself na nagbago na ako. Sabat ni Jacob kaya tiningnan ko siya at seryoso naman ito nakatingin sa akin. Hindi ko na nagawa magsalita dahil nadidistract ako sa klase ng tingin na binibigay niya sa akin. Hindi ko pa nakakalahati ang pagkain ko ay narinig ko ang iyak ni Kenzo sa itaas. Mukhang nagising na. Iyakin pa naman ang anak ko kapag bagong gising. Excuse po, pupuntahan ko muna si Kenzo. Sabi ko at hindi na hinintay ang sagot nila at nagmamadaling pumunta sa itaas. Binuksan ko ang pinto at doon ko nakita si Kenzo na nakaupo sa kama at namumula mukha habang umiiyak. Agad ko naman itong dinaluhan ng yakap at kinandong sa ita ko habang nakayakap sa akin. Wag na umiyak ang baby. Pag-aalo ko dito at hinalikan ng noon nito. Naririnig ko pa ang mumunting iyak nito pero patahan na. Isang oras ko na ring kandong si Kenzo at nilalambing. Nasanay na ako tuwing pagising niya ay ganito siya kaya hindi na bago sa akin. Akmang tatayo na ako pero ayaw bumitaw ni Kenzo sa akin na akmang iiyak na naman. Kaya hinayaan ko na lang at bumalik ulit sa pagkakaupo. Naramdaman ko na kasi ang gutom, hindi ako maayos na nakakain kanina. Pinikit ko ang mga mata ko para kahit paano ay maibsa ng gutom at ilang segundo lang ay may narinig akong katok sa pinto. Hana, can I come in? Sabi ni Jacob. Sige lang. Sabi ko naman kahit kinakabahan ako sa presensya niya sa di malamang dahilan. Nakita ko may hawak siyang tray ng pagkain. At agad naman akong natakam doon pero hindi ko pinahalata. Inilipag niya ang tray na may lamang pagkain sa table sa gilid ko. Eat, I know you're still hungry. Akin na si Kenzo. Sabi niya at takmang kukunin si Kenzo kaya tinulungan ko naman itong makuha at buti naman ay sumama ito sa ama at doon agad yumakap paharap. Umakyat pataas bahagya si Jacob para masandal sa headboard kaya naman medyo malapit siya sa akin. At naramdaman ko naman ang pamilyar na kaba lalo na nung malapit siya at maamoy ko ang panlalaki nitong pabango. Kumain ka na, Hana. I know gutom ka pa. Sabi ni Jacob kaya naman wala sa sariling kinuha ko ang tray at nilantakan nito. Matapos kumain ay tiningnan ko ang anak ko at si Jacob. Nakatingin si Jacob kay Kenzo at marahang hinahaplos ang ulo nito habang nakayakap sa kanya si Kenzo na ngayon nga ay mukhang nakatulog ulit. Nagulat ako na bigla siyang tumingin sa akin. At malungkot ang mga mata ng umiti. Agad ako nag-iwas ng tingin sa kanya. Hana, let's talk please. Sabi ni Jacob. Anong pag-uusapan natin? Kinakabahang tanong ko. About you and Kenzo. Moving into my house. Jacob, nasisiraan ka na ba? Ba't naman kami titira sa bahay mo? Hindi na tayo mag-asawa. At ang pangit naman tignan kung ibinabahay mo ang ex-wife mo. Mariin kong sabi. It's for our son's sake. He needs a complete family. And I'm willing to give him one. You can still do that naman, Jacob. Pwede mo naman siyang bisitahin dito anytime. Besides, okay naman na kayo ng parents ko kaya wala nang hadlang. Sabi ko at tiningnan siya na nakakunot ang noon nito. Hanggang kailan natin gagawin ang setup na to? Dadating ang panahon na magtatanong si Kenzo ba't ganito ang setup na... Pinutol ko siya. Then we will explain everything to him kapag nasa tamang edad na siya. And we will do this setup for the rest of our lives, Jacob. Kasi bakit? Wala naman na tayo at wala nang dahilan para magkasama tayo sa iisang bubong.
Kung wala lang si Kenzo, ay mas pipiliin kong hindi na magtagpo ang landas natin. Sabi ko, at nang tingnan ko siya ay may sakit na bumabatay sa mga mata niya. Narinig ko siyang tumawa na mapakla. You still don't forgive me, right? I told you na kapag nakalaya na ako, I will make things right, Hana. Kaya hindi ako titigil para mapursu ka ulit. At ang anak natin. Sabi niya at naguguluhang napatingin ako sa kanya, pero pinagsawalang bahala ko na lang ang sinabi niya. Jacob, napatawad na kita sa mga ginawa mo dati. Trust me, hindi na ako galit sa'yo. Hindi ko rin ipinagkakait ng pagiging amo mo kay Kenzo. Ganito na lang, we will set a day kung kailan nasa iyo si Kenzo at kung anong araw naman siya nasa akin. I guess it will be fine with you. Pag-aalok ko, iyon na lang kasi ang naisip kong paraan para kahit papaano ay makasama niya si Kenzo sa bahay niya. Dahil mukhang sabik na sabik ito sa anak. Akala ko ay papayag siya sa solusyon ko pero doon ako nagkamali. No, I don't want that idea. Matigas na sabi niya at napahawak ako sa sentido dahil sa sagot niya. Chico, ba na bang gusto mo? Binibigyan na nga kita ng option para makasama mo sa bahay mo si Kenzo. Pero ba't ayaw mo pa din? Ayoko ng ganun. Kasi mahihilo lang yung anak natin sa setup na ganun. I want Kenzo to permanently stay at my side. And it also includes you. Seryosong sabi niya at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Jacob naman, nasisiraan ka na ba? Ilang beses ko bang ipapaalala sa'yo na hindi na tayo mag-asawa para umakto kang ganyan? Hindi na ako yung dating asawa mo na sunod-sunuran sa mga sinasabi mo. Mahina ngunit may diing sabi ko sa kanya dahil nag-aalala ako na magising anak ko sa ingay. Nakita ko nagbago ang ekspresyon ng mukha niya dahil bigla itong nalungkot. I'm sorry. I should not push you sa ayaw mo. Sabi niya at malungkot na tumingin sa akin. Nakita kong dahan-dahan niyang inihiga sa kama si Kenzo at nang nagawa niya iyon ay inayos niya ang una nito. Tumayo ito at malungkot ako ang nginitian. Mauna na muna ako, Hana. Tell our son na umalis na ako. And I love him so much. Sabi niya na hindi na hinintay ang sagot ko at umalis na. Malungkot na tiningnan ko naman ang pinto na nilabasan niya at hindi ko alam kung bakit gusto ko siyang yakapin kanina dahil sa malungkot niyang itsura. At dito po muna nagtatapos ang episode na to. Abangan po natin ang susunod na kabanata.